Let us pray first before we start our worship. Okay? Lord, maraming salamat po na yun araw nabigay nyo kami ng ulit ng Lord Day. And masaya po kami na yun araw dito sa harap ninyo para bigay po kami ng worship sa inyo. Ano pang usapan namin po na yun araw? Sana po naiintindihan po kami ng mabuti. At ito po na talaga yung sasalita na galing sa inyo para sa itong buong linggo. At yung buhay kami na yung sa loob ng isang linggo. Ito po na sana bigay po kami ng spiritual power, spiritual strength. Lord, really thank you po na lahat na yung sa bigay nyo sa amin ng blessing, lalo yung sa the blessing of the throne of heaven. Really, thank you po na lahat ng yung sabigay niyo sa amin. Tsaka yung kahit sino man na hindi po nang kasama sa amin po ng nayon araw, nayon oras, alam po namin po na yung sa kaya po kasama sa kanila at kaya po na protect sa kanila. Maraming salamat po. Ito po lahat, pinadala po kami na sa pangalan ng Yesu Cristo. Amen. Wow! You guys, how are you? Okay. So, na yun araw, kita nyo po ba ito? Napasa nyo pa? The Lord is God. Can you read? Happy po na tayo araw na yung sa Sunday message is the Lord is God. Okay? So, yung na yun araw po, yung sa kanina pinapasa po namin po na sa loob ng yung sa Biblia, nang sula po ng sabi po ng Moses kay sa kanilang mga yung offspring nila or yung mga tao nila, dapat alam nyo po ay yung Jehovah is God. Okay? And then the Jehovah meaning the Lord is God. Ito po na yung sa ano pong sabi ng Moses kay sa amin. Okay, kanina pinauna yung mensahe na yung narinig kami. Sabi po ng pastor ng isang example bigay siya sa amin. Okay sa inyo dyan? Ikot-ikot na kayo. Okay. Yes, hello Jasper. Okay. Sabi po ng yung sa bigay po ng Jesus ng isang sample ng yung sa sabi niya. Meron ng isang lugar ay meron ng isang judge. And itong judge ay yung sa bigay ng yung isang final ng yung sa court ng resort ng isang babae. Pero itong yung sa resort ay hindi tama. Tapos yung kinagawa ng babae, umaga, gabi, araw-araw siya na pumupunta kay itong judge nang yung gusto niya sabi kay sa kanya, mali na itong resort at gusto niya na yung sa justice para kay sa kanya. Kaya, ginawa niya na yung sa itong babae, araw-araw, umagang gabi, nang pupunta kay sa kanya, yung kay itong judge. Siyempre, itong judge ay yung sa, parang, lagi siya na pumupunta, yung disturb niya. Kaya ginawa niya ay yung sa check ng ulit na yung case niya para yung ayos na yung sa result na yung sa case niya. Okay? So, tingnan nyo kinagawa na yung sa itong babae para lalabas ng yung tamang result na yung sa yung final yung result. Araw-araw pumupunta siya kayong sa kanilang By the way, kaninong bahay yun? Kay May? Okay. So, tingnan nyo Hi, Chris. Kaya kinagawa na yung sa Diyos, yung sabi ng Jesus kay sa amin. Okay. Tingnan nyo. Ginawa na yung sa itong babae, kay yung sa judge. Araw-araw, pinakulitan niya. Tapos lalabas ng yung sa
tamang result. How about our God? Itong weaken, yung mali na yung judge, pinakulitan ng babae, kaya ginawa niya na yung sa correct na yung result na yung sa yung final judge niya. How about our God? Siyempre yung Diyos ay bigay sa atin ng lagi yung pinakamagandang yung yari or pinakamagandang bagay kay sa atin lahat po, di ba? Yun ang importante lagi, tiwala po tayo. Ito nang importante na lagi na natandaan tayo nang yung sa tapat yung isip natin, anong yung tama sa yung harap ng Diyos. Okay? Kaya tingnan nyo, nowadays, ang daming tao na pumupunta sa simbahan, and sabi po nila, na ang daming tao na sabi nila ay, tiwala ko kay Diyos. Pero, sa totoo, tanong nyo kay sarili nyo, tiwala at pumupunta ng simbahan ay iba. Tama po ba? Ang dami tao na pumupunta ng simbahan, pero ang dami tao na hindi totoo ng tiwala ng Diyos. Siguro, pwede ng salita. Tiwala naman ako kay Diyos. Pero, yung puso, tsaka yung isip nila, sa totoo lang, hindi tiwala sila kay Diyos. Ang dami po nangyari ng ganito. Kaya, gusto ko na yung sa tanong ako sa inyo, sana, tanong nyo ng sarili ninyo, ng puso ninyo, are you really believe in God or not? Okay? Lahat ng bagay, kailangan tayo nagtiwala, Diyos ay bigay sa atin na pinakamagandang nangyari. Bakit? Kasi tayo ay anak ng Diyos. Diba po? Okay. Tiwala po tayo na tayo ay anak ng Diyos? Okay or not? Yes. Tama, diba? Tayo ay anak ng Diyos. Okay. Siguro, kung meron ng anak, siguro naiintindihan nyo na anong sabi ko. Kahit ano yung mahirap ng buhay natin, pero sana gusto natin nabigay kay anong pinakamaganda kay mga anak natin. Tama po ba? Diba? Meron tayo na experience na kahit wala tayo na pera, pero sana, kahit wala ko pera, pero kung kailangan na para kayong sa anak ko, sana gusto ko na pili na pinakamaganda. Sana, na yun yung buhay ko ay hindi maganda, pero yung kinabukasan na yung anak ko, sana maganda. Yun na lagi naisip tayo. How about our Lord God? Siyempre, tayo ay anak ng Diyos. Ibig sabihin ng Diyos ay gusto niya bigay sa atin lahat ay pinakamaganda. Tama po ba? Diba? Yun na lagi na kailangan tayo ng tiwala. Kaya tingnan mo kung tayo ay anak ng Diyos, so kung tiwala tayo kay Diyos, Diyos ay bigay sa atin, ay siyempre, yung physical or material blessing, of course, yes. Pero, plus, bigay siya sa atin ay spiritual blessings. Okay, ang dami tao na sabi na, wala ako na peace in mind. Ang dami ako na problema, lagi nang umiikot na yung isip ko. Kaya, hindi maganda na yung buhay ko. Pero, yung sabi natin na yung Kristiyano, sino yung tiwala ng Jesus? Di ba madalas na sabi natin, bakit tiwala tayo na kay Diyos? Kasi, yung tiwala ko na kay Diyos, meron ako peace in mind. Tama po ba? Kung wala tayo ng gano'n, bakit kailangan tayo na tiwala ng Diyos? Bakit kailangan tayo na kailangan na pakinggan na yung salita ng Diyos? Bakit kailangan tayo na yung kasama kayong, lagi na isip tayo na kasama ng Holy Spirit kay sa atin, kung hindi tayo maramdaman ng peace in mind. Tama po ba? Diba? Kaya para sa akin, pinaka-importante, lagi nang natandaan tayo ay anak ng Diyos. Ngayon araw, sabi po na yung pastor, 3 bagay na para di ba sabi natin na, the Lord is God. So, kailangan tayo na usapan din, anong klase ng Diyos na kailangan tayo tiwala? Bakit kailangan tayo nagtiwala ng Diyos? Diba? Kailangan tayo malaman. Bakit kailangan tayo ng tiwala ng anong klase ng Diyos? Bakit tiwala tayo ng Diyos?
So, pinakauna po ay, kasi yung Diyos ay bigay sa atin ng salvation, ibig sabihin ng ligtas. Kahit yung dumadaan tayo na yung oras na pinakapaksak o pinakamababa. Di ba? Lahat tayo ng experience ng up and down ng sa loob ng buhay. Di ba? Kasi siguro some of you, narinig ko na, di ba, dati, ano yung buhay ng tatang ko? Tatang ko na pinakamataas na yung buhay, mayaman ng buhay, yes, tatang ko. Pero tatang din ako na pinakamababa, kasama ko na yung mga workers ko, yung sa pusa ko, kahit isang senta po, wala. Meron din ako natatang ng ganun ng buhay. Kaya, di ba yung Tagalog, sabi natin ng, yung buhay ay weather. Diba? Meron ng raining season, meron na yung sa panahon ng shining days, parang ganon. Okay? Pero, importante ay, yung sa kahit raining season or yung sa shining days, but Lord is with us. And then siya po ay bigay sa atin ng salvation. Ibig sabihin ng ligtas tayo. Kasi, di ba some of you, sabi natin ng, hindi ko alam kung patay na ako, kung pupunta ako ng langit o hindi. Diba? Yun na minsan nang sabi natin. Pero tingnan nyo diba dati sabi ko sa inyo, tayo ay anak ng Diyos. Kaya, kung halimbawa kaling sa eskwela, saan tayo uwi? Siyempre bahay natin. Bakit? Kasi nandun na yung sa magulang natin, diba? Parehas din yun. Kung patay na tayo, sigurado pupunta tayo na langit, hindi yung impyerno. Kasi tayo ay anak ng Diyos, ibig sabihin ng nandun na yung langit na yung magulang ko, yung tatay ko, Lord. Kaya sigurado tayo na pupunta ng langit, hindi yung impyerno. Pinakauna, yun na yung assurance ko kay Diyos. Ako ay anak ng Diyos. That's why I received the salvation through the Jesus and the Christ. Ay sigurado na ako na pupunta ng langit, hindi impyerno. Ito po na yung talagang assurance ko kay Diyos. Pangdalawa, anong klase na yung sa Diyos ng tiwala tayo? Bakit kailangan tayo ng tiwala ng Diyos? Okay, tingnan nyo na yung sa Israel peoples. Dumadahan sila ng wide desert for 40 years. Pero sa loob po na yung 40 years ng wide desert, ginagawa ng Diyos, kung gutom na yung sa mga Israel peoples, siya ay pinabigay na yung sa manna at yung ibon na yung pagkain. Diyan pagkain, di ba po? Kaya hindi sila nagutom. Kung sabi po nila na uhaw ako, ginawa ng Diyos nang yung sa buksan ng mismong malaking bato at bigay na yung sa tubig kay mga taong Israel. Ibig sabihin na kahit yung sa mahirap ng oras o ay lugar o situation na tumatadaan tayo, pero Diyos ay bigay sa atin ng yung buhay. Ibig sabihin na siya ay provide ng lahat ng bagay sa buhay natin. Ibig sabihin na Lord is giving us the life. Without Him, wala tayo ng buhay. That's why we have to believe Him. Sana yung sa talagang tiwala natin. Okay? Tingnan nyo pwede tayo nang sabi ng na yun, situation ko, sobrang mahirap. Hindi ko alam anong kakawin ko. Siyempre, lahat tayo ng problema tayo, di ba? Siguro dito, nasa sa inyo, walang tao nang walang problema, di ba? Pero, importante ay, itong ganito yung problem, paano tayo nang tanggap? Okay, some of people, yes, sa totoo lang, dito sa Korea na yon, because of yung sa corona, halos lahat ng yung negosyo baksak. Ang dami na yung sa restaurant cross. Tingnan nyo mga kainan, sarado nila. Ibig sabihin na, yung mga tao ng trabaho na yung sa kainan, ano mangyari? Wala sila ng trabaho. Di ba? Tapos, yung mga department store, wala din tao masyado. Lalo yung mga hotels, mga tourist spot, wala sila ng tao. Kaya tingnan nyo, baksan na yung negosyo. Pero tingnan nyo na yon, halos lahat kayo dyan, di ba meron kayo trabaho?
Di ba? At least, pwede kayo na kumikita ng pera. So, kaya natin ng salamat kay Diyos o hindi? Di ba dapat kaya lang tayo salamat? O, buti na ngayon sa ngayon, pwede kayo na kumikita ng pera. Even yung mga ibang Koreans, alam nyo ba, ang daming tao na walang trabaho. Honestly, hindi nang pinareport nila sa loob ng newspapers or the TV sa news. Pero ang daming tao ng last year, during the corona season, ang daming tao ng suicide because of the financial problems. Pero tingnan nyo kayo, at least meron kayo ng trabaho, meron kayo ng pera na pumapasok sa salok ng bulsa ninyo. Tama po ba? I remember one time sabi ni Tintin kay sa akin, yung sa lugar nila, di ba? Na yun, yung papa niya, yung alaga na yung sa onion, di ba? Yung sibuyas. Sabi ni Tintin sa akin na isang araw, Pastora, ang dami na yung sa tao ng sa lugar namin, yung hindi makanda na yung sa yung harvest ng sibuyas. Kaya ang daming tao nang talagang mahirapan. 'Di ba sabi mo Tintin, 'di ba meron ng suicide din, 'di ba? O tingnan nyo. Pero tingnan nyo, yung sa kanila yung sa sibuyas farm. At least yung papa niya tiis na yun, kumanta na yung sa situation nila. Malapit yata na harvest, 'di ba? Kaya tingnan nyo ang dami na yung dahilan na pwede tayo salamat kay Diyos. Pero, madalas na yung tayo ay compare sa ibang tao. And paano napigay ng Diyos sa atin na malaki at madami ng blessing. Pero madalas na reklamo tayo. Tama po ba? Kaya, kahit ano man yung situation na yun, yung harap tayo, pero isip natin, anong tapakaya natin? Anong dapat salamat tayo kay Diyos? Nowadays, honestly, for me, I always thinking about how much the blessings I receive from God. Meron ako tintatawag na yung sa mahirapan ng last few weeks, you know. Kasi isang kilala ko ay parang pinaloko niya ako. Kaya I was so depressed and then sobra ako nasaktan. Pero, siyempre, hindi pwede ako din sabi sa ibang tao na paano ako na mahirapan, paano ako na yung sa malungkot. Pero I really pray to God. I more try to go to in front of God. And I was asking to God, Lord, bakit ganito nangyari na lalabas? Kasi tiwala ako na isang tao. Tiwala ko na yung sa ano mang sabi niya sa akin. Pero bakit kinakawa niya ako na yung ganitong nangyari? Bakit yung sa niloko niya ako? Pero alam niyo ba, anong sabi ng Diyos sa akin na through yung sa Bible verses na basa ko? Sabi niya, ang dami na blessings na ako bigay sa'yo Yung nawala kay sa'yo ay maliin ng bagay. Pero, instead of yung nawala, natanggap mo galing sa akin ng mas malaki, mas madami. Pakilikrano ka pa. Yung tao ay yung niloko kay sa'yo, siya ay walang peace in mind. Pero at least ikaw, meron ka na peace in mind. You know, when I realize about it, I really start to count again. Ilan pa yung blessings na tinatanggap ko kay sa Kanya, anong dahilan ng dapat salamat ako kay Diyos. And then, you know, I really thank to God kasi at least yung katawan ko, okay? Yung 3 anak ko, okay? Yung dito sa buhay ko sa Korea, kahit minsan walang tao na kasama sa akin, pero ang dami ng tao na alaga sa akin and tulong sa akin, and then yung sa love nila ako, itulad sa inyo, di ba? Cruise na tayo, usap tayo, kasama tayo, kaya hindi ako na malungkot, masaya na ako. And then, yung sa parang I overcome na, and then I more really thanks to God, nang I already received so many blessings from Him. Kaya, tingnan nyo huwag muna tayo na tingin ng problema lang. Of course, hindi na may ibig sabihin na huwag kayo tingin ng problema ninyo. Pero same time, you also try to see ng what kind of the blessings you receive from God. And then, ano ba yung sa dapat, salamat tayo kay Diyos. Dapat isip natin din. Diba? And last, bakit kailangan tayo ng tiwala ng Diyos? Siya ay
yung bahala ng buhay natin, pati kinabukasan, in the future. Tingnan nyo we don't know what will happen tomorrow. Even hindi natin alam ng after 1 hour or 2 hours, what will happen to me, diba? What will happen to us? Hindi natin alam yon. Tingnan nyo mga car accident. Hindi naman sila na gusto nangyari na car accident. Pero bigla na lalabas na car accident, patay na yung sasakali, hindi natin din alam. Tama po ba? Diba? Kaya sabi ko nga, kung once nang we are the children of God, ibig sabihin ng Diyos ay pala na yung sa buhay natin. Hindi kailangan tayo ng takot, hindi kailangan tayo na yung sa parang na lagi nang yung sa isip natin na para sa kinabukasan natin. Kasi siya ay pahala na yung sa para sa atin, pati for future. Pati yung sa importante, kung tayo ay anak ng Diyos, and then kung meron tayo ng anak natin na in the future, we can also share this gospel to our next generation. Pati sila ay magiging anak ng Diyos. Siya ay bigay sa atin na ganitong blessing. Ibig sabihin ng hindi din yung mga anak natin, yung next generation natin, hindi sila pupunta na yung sa impyerno. Lahat, pati sila ay lahat pupunta na yung sa langit. Di ba po masaya? Di ba po pwede nang salamat tayo kay Diyos? Kaya alam nyo ba, Diyos ay yung sa bigay sa atin ng salvation. Pinakaunang dahilan, bakit iwala tayo kay Diyos? Pangdalawang dahilan, Diyos ay yung sa bigay sa atin ng yung buhay, yung lahat ng blessing, yung sa dahilan ng bigay tayo ng salamat. Pangtatlo, Diyos ay bigay sa atin ng yung siya ay bahala na lahat ng buhay natin. Kahit kinabukasan natin, in the future, ano mangyari na lalabas, siya nang bahala para sa atin. Yun na po ng importante. Kaya ngayon, alam nyo ba, for me also, hindi ako na yun sa taong nang magaling or sobrang mapait or yung talagang maganda na yung buhay. Alam niyo po ba, siguro I don't have any right to teach you or guide you. But you know, bakit nandito ako sa harap ninyo? Kasi ako ay isang witness ng experience about Jesus is the Christ. Kaya dito ako sa harap ninyo. Ang dami ng cases ay yung sa tinatahan ako. Siyempre, dati, ginagawa ko din yung mali, ginagawa ko din yung sa magandang nangyari, o sa ang daming, sa loob na yun sa buhay ko, hindi yung sa lahat na yung mabait na yung ginagawa ko. Diba? Pero, isang yung sa, para sa akin, at pwede ako na sabi ko sa inyo, I'm the witness of God. Hindi ako na yung sa matalino, hindi ako na yung magaling, or hindi ako na yung sa talagang makanda, or sa talagang mabait na yung sa tao na pwede nang bigay sa inyo ng magandang sermon. Pero alam mo, isa talaga, bakit dahilan nandito ako sa harap ninyo, I'm the witness of God. Ano yung ginagawa ng Diyos sa loob ng buhay ko, yun na gusto ko nang share kay sa inyo. And ano yung sasabi sa akin ng yung Panginoon na yung sa tungkol sa salita niya, yun na gusto ko nang share sa inyo. Kaya dito ako sa harap ninyo. Kaya, importante our conclusion today is, no need to fear. Hindi kailangan tayo ng takot. Kasi, tayo ay anak ng Diyos. Kaya, siya po ay lagi kasama sa atin. Kaya, tingnan nyo hindi yung kailangan tayo ng takot ng ano mangyari. Importante ay, siguro narinig nyo ng Coram Deo. Coram is implant, is the Greeks, you know. And then Coram meaning implant. Deo is Dios, God. Ibig sabihin ng implant of God. So, yung ginagawa natin, kung pastor, isip tayo, Coram Deo, I'm doing these things in front of God. Okay? Today, yung kanina, the last word gusto ko share sa inyo. Kanina sabi ng pastor sa amin ay yung ginagawa nyo na yung trabaho na yon, or some of you ginagawa nyo ng negosyo, or some of you, like me, I'm doing this ministry. Pero, I'm thinking,
or that you try to think yourself, you try to ask yourself, okay? Kansa sa trabaho ninyo, yung mismo yung sa work ninyo, sa loob dyan, how much you put the effort, or how much you give to God the offering, or how much you put your mind for the church, for the God, for the ministry, for the evangelism, and for the mission. Kasi kanina sabi ng pastor sa akin, I was asking to myself, yung lahat ng negosyo ko, lahat ng yung sa trabaho ko, lahat ng yung ministry ko, talaga kuramdeo, in front of God, how much I really put the important priority to God or not. Okay? It is my last question to you. Try to ask to yourself. Tinatanong nyo kayong sa sarili ninyo, how much yung puso ninyo kay Diyos. Okay? So, it's today's our sermon for the Sunday. Bago po tayo ng tapos na itong sermon, let us pray. Panginoon, maraming salamat po. Ngayon araw, bigyan niyo po ng salita kay sa amin, the Lord is God. Yung Panginoon, kayo po na yung sa Lord natin. Saka yung sa alam po namin na kami po ay anak ng Diyos. Kaya tapos nyo po nabigay sa amin na lahat ng blessings. And hindi kailangan po kami ng takot. At hindi kailangan po kami na yung sa worry ng lahat ng problema namin. Kasi po, kayo po ay solution na yung sa buhay namin. Maraming salamat po ng Panginoon. Saka yung sa alam ko po na kayo po ay yung sa tinadala ng lahat ng blessings sa amin. Lalo po na yung sa blessing of the throne of heaven. Lord, really, thank you po na yung sa yung salita ninyo. At yung sa sana po, yung salo po na itong linggo, lagi po naisip namin ng tungkol sa ito. At ito po ay yung sa talagang strength para sa yung sa salo po ng isang linggo sa buhay namin. Lahat po ito, pinatala namin po ng pangalan ng Jesus Kristo, yung Savior namin. Lahat po, Amen.